tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Tandem. Nadagdagan pa ang mga rehiyon sa bansa na nakararanas ng dry spell dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at PCO Assistant Secretary Joel Villarama, tinamaan na rin ngayon ng dry spell ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa at Ilocos regions. Sa ilalim ng dry spell, nakararanas ang mga nasabing lugar ng kakulangan o kawalan ng ulan. Nabatid ng karamihan sa mga apektado ay mga palayan at maisan, kung saan naabot na sa 357.4 million pesos ang halaga ng mga napinsalang pananim. Samantala, idineklara na rin ang state of calamity sa mga bayan ng Looc at Masalay sa Occidental Mindoro. Una nang tiniyak ng task force na tuloy-tuloy ang pagtulong ng national government upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon. Tandem. Pinaigting naman ng Philippine National Police ang operasyon kontra sa pagnanakaw ng tubig. Ito ang inanunsyo mismo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa gitna na rin ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay General Acorda, handa silang tulungan ng mga water company na imbestigahan ang mga kaso ng nakawa ng tubig. Dagdag pa ng Chief PNP, mayroon silang zero tolerance policy o hindi nila kinukonsinte ang anumang illegal na aktibidad. Tandem. Sa iba pang tampok na balita, muling nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pe-phase out ng pamahalaan ng mga luma o tradisyonal na mga jeep. Ipinaliwanag ng Pangulo na hindi naman pinapalitan ng gobyerno ang traditional jeepney, kundi ginagawa lamang itong moderno. Sa pamamagitan aniya nito ay mas malaki ang kikitain ng mga tsuper dahil mas mababa ang cost per kilometer ng mga makabago o mga e-jeepneys. Maliban dito, mababawasan din ang polusyon sa hangin bilang ambag na rin ng pamahalaan sa mga hakbang laban sa climate change. Higit pa sa pagbabago at sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan, idinagdag pa ni PBBM na kailangan na ring iwanan ng bagong Pilipino ang mga lumang pag-uugali sa kalsada na dapat anyay moderno na rin. Tandem. Samantala, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isabay sa 2025 elections ang plebisito para sa kontrobersyal na charter change. Ito naman ang inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa issue ng Chacha. Hinimok rin ni Pangulong Marcos si Senator Sani Angara, chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments, para pag-aralan ang mga legal na posibilidad upang makumbinsi ang Commission on Elections na idagdag sa balota ang katanungan kaugnay sa Chacha. Muli ring binigyang diin ng Pangulo na dapat Senado ang manguna sa pagtalakay ng pag-amyenda sa saligang batas. Para kay Senate President Zubiri, dapat ang resolution of both houses number 6 na inihain sa Senado ang talakayin at hindi ang RBH 7 ng mababang kapulungan. Tandem. Ito'y pa rin yan, tila nagbago naman ang ihip ng hangin kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong suportahan ang pag-amyenda sa konstitusyon pero sa isang kondisyon. Ang kondisyon po na yan, basta't hindi makikinabang ang mga incumbent official sa gagawing pagbabago. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya tututol sa charter change
basta't matiyak na hindi magkakapit tuko sa pwesto o termino ang mga kasalukuyang nakaupong opisyal ng gobyerno. Bukas din ang dating Pangulo sa pagbabago ng konstitusyon basta't matiyak na walang pangsariling interes ang mga nagsusulong nito. Matatandang inalmahan ng Pangulo o ng dating Pangulo ang People's Initiative na sinimula ng ilang kongresista matapos masilip ang motibo upang mapahaba ang kanilang termino. Tandem! Sa oras na 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagpapasa sa panukalang economic tsa-tsa, hindi dapat unahan o magmistulang karera. Detalye mula kay Patrol 19, Celo Ortega Bueno. Wala daw dapat karera sa pagitan ng Kamara at Senado pagdating sa tsa-tsa dahil kailangan pagtuunan ng panahon o paglaanan ng sapat na panahon ang deliberasyon sa kada probinsya ng konstitusyon na amyandahan. Ayon kay Senator Francis Tolentino, hindi naman ito karera kung sino ang mauna sa Senado at Kamara na makapagpasa ng economic tsa-tsa. Git ng Senador, hindi dapat minamadali ang pagdinig at pagpasa ng mga provision na dapat amyandahan sa ilalim na Resolution of Both Houses No. 6. Samantala, sinabi ni Tolentino at Senator Bong Revilla Jr. na maayos naman ang samahan ng mga senador at kongresista na nagkita-kita sa Malacanang kahapon sa signing ng ilang mga batasa. Ayon kay Senator Revilla, inulit pa ng Pangulo na ang Senado ang dapat manguna sa pagtalakay kaugnay ng tsa-tsa. Samantala, sa meeting ng Pangulo sa mga senador, ipinahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang concern niya sa samahan ng Kamara at Senado. Pero sinabi naman daw ni Senate President Juan Miguel Zubiri na maayos naman ang relasyon ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso bagamat nagkabangayan kamakailan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, PBBM, kumpiyansang iraratipika o raratipikahan ng Senado ang agreement hinggil sa tulong ng isang international institute sa kampanya ng Pilipinas kontra climate change. Sa palasyo, alamin natin ang kabunang detalye ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na raratipikahan ng Senado ang Host Country Agreement o yung pagbibigay ng tulong ng Global Green Growth Institute o yung GGGI para naman sa pag-a-adapt ng Pilipinas sa pagbabago ng klima. Sa isang courtesy call sa Malacanang ni GGGI Chairman at dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon, ibinahagi ng Pangulo na ang anumang tulong o payo kaugnay ng pagbabago ng klima ay malugod na tinatanggap at binibigyan pansin ng gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, hindi maring iwasan ng mundo ang epekto ng pagbabago ng klima. Kasama na raw dito yung patuloy na pag-init ng kapaligiran. Kasabay nito'y naniniwala naman ng Pangulo na agad na iraratify ng Senado ang kasunduan kapag nakausap na ng mga opisyal ng Institute si Senate President Juan Miguel Zubiri. Samantala, binigyan din naman ni PBBM ang kahalaga ng pondo at kooperasyon para mapalawig ang mga proyekto ng GGGI sa bansa na nakatuon naman sa pagpapabuti ng adaptation at mitigation ng mga ahensya at lokal na pamahalaan laban sa climate change. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, isusulong na mas mataas na legislated wage hike sa Kamara, dapat pag-isipang mabuti. Detalye nagbabalik Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hinimok ng ilang senador ang Kamara de Representantes na pag-isipan muna ay sinusulong na 350 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kaugnay na rin ito ng pahayag ng Kamara na hindi makakasapat ang 100 pisong minimum wage increase na ipinasa ng Senado para matugunan ang pangailangan ng mga manggagawa, kaya't mas isusulong daw ng Kamara ay mas mataas na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Senator Ramon Bong Revilla Jr., isa sa may akda ng 100 peso wage hike sa Senado, ang kanyang original na proposal ay 150 pesos sa dagdag na sahod sa minimum wage earners, pero kailangan din isaalang-alang niya ang mga employers dahil baka
mabankrupt naman ang mga ito. Iginit naman ni Senator Francis Tolentino na dapat munang tanungin ang mga employers at mga kumpanya kung kakayanin na ibigay ang 350 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Nababahala ang senador na posibleng maraming negosyo magsara at magbawas ng bilang ng mga empleyado dahil dito. Umapila naman sina Senator Revilla at Tolentino sa Kamara na pag-usapan ang magkaibang bersyon ng wage hike kapag sumapit na ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, resolusyon bumabawi mula sa Office of the President ng panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers, pinagtibay ng Kamara. Sabi naman natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Pinagtibay na nga ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Concurrent Resolution No. 23 na bumabawi mula sa Office of the President ng Senate Bill 2221 at House Bill 7325 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers upang maisaayos matapos makitaan ng butas ang panukala. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, mayroon kasing probisyon sa naturang panukala na kailangang ayusin kaya't marapat na balikan anya ng Kongreso ang Bicameral Committee Report at itama ang naturang problema. Kinatigan naman ito ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na anya'y taliwas sa inaprobahang bersyon ng Kamara kung saan may probisyon sa enrolled bill na inililipat ang jurisdiksyon ng pagresolba sa mga dispute ng mga seafarer mula sa Department of Labor and Employment patungo sa International Labor Organization. Gate ni Rodriguez, kung ganito kasi ang mangyayari ay inaalis nito ang karapatan ng Kamara na magdesisyon sa mga kaso. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita sa inyong nag-iisang tandem, sinimula na ng pamahalaan ang proseso upang mapabalik sa bansa si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito naman binigyang din ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kasunod na rin ng pagpapawalang bisa ng korte sa pasaporte ni Teves. Ayon sa kalihim, nakipag-ugnayan na sila sa pamahalaan ng Timor-Leste matapos maiulat na nasabing lugar ang sinibak na mambabatas. Naharap si Teves sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder, kaugnay ng pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pa. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng timeline kung kailan mapapabalik ng bansa ang sinibak na mambabatas. Tandem! Samantala, wala pang natatanggap naman ang pamahalaan na formal na kahilingan upang ma-extradite sa Amerika si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Itong kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya dahil may mga proseso pang pagdaraanan ng extradition request. Ayon sa kalihim, unang babagsak ang extradition sa Department of Foreign Affairs bago isumite o ipasa sa Department of Justice. Kaugnay pa rin ito aniya sa kasong conspiracy to commit sex trafficking operations sa mga kababaihan laban kay Kibuloy at 2 iba pa. Nilinaw pa ni Secretary Rimulya na tuloy ang investigasyon sa mga reklamo laban sa religious leader. Tandem! Samantala, tiniyak naman ni Rizal Representative Fidel Nograles, Chairman ng House Committee on Labor and Employment, na hindi mamadaliin ng Kamara ang pagtalakay sa mga panukalang batas kaugnay sa aumento sa sahod. Nilinaw din ni Congressman Nograles na hindi na pressure ang Kamara sa panukalang 100 pesos sa taas sahod na inaprubahan na ng Senado. Dagdag pa ng kongresista, papakinggan nila ang lahat sa gagawing pagdinig pati na ang mga mamumuhunan, mga negosyante dahil sila ang inaasahang maapektuhan ng aumento sa sahod. Binanggit din ni Congressman Nograles sa kanilang iimbitahan sa pagtalakay ng komite bukas ang DOLE at iba pang stakeholder sa nasabing usapin. Tandem! Patuloy ngang pinag-aaralan ng Kamara, ng liderato ng Kamara, ang panukalang 150 hanggang 350 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa.
Mas mataas sa 100 pesos na taas sahod na inaproba ng Senado. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manix Dalipe, bilang tinig ng mga mamamayan sa Kongreso ay kinikilala ng mga kongresista ang problemang kinakaharap ng mga obrero dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagliit ng kanilang kakayanang bumili. Inatasan na aniya ni House Speaker Martin Romualdez ang mababang kapulungan na tukuyin ang epektibong paraan kung paano mapalalaki ang take-home pay ng mga manggagawa kabilang na ang pagsasabatas ng aumento sa sahod at pagbabago ng mekanismo ng Regional Wage Board. Bilang tugon sa direktiba, tiniyak ni Dalipe na nakahanda ang House Committee on Labor and Employment na iprioridad ang pagsusuri sa mga nakatenggang panukalang wage hike. Kabilang narito ang panukala ni Deputy Speaker Raymond Mendoza na nagsusulong ng 150 peso across the board wage increase. Naniniwala rin si Congressman Dalipe at kanyang mga kapwa mambabatas na hindi sasapat ang inaprobahang 100 peso legislated wage hike bill ng Senado, kaya't mas angkop ang 150 hanggang 350 pesos na dagdag sahod sa pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa. Tandem! Sa kaugnay na balita, muling iginiit ng Employers Confederation of the Philippines na maaaring magdulot ng matinding perwisyo sa mga negosyong panukalang dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., posibleng sabayan ang mga negosyo ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang pagpapatupad ng aumento sa sahod upang makabawi sa magiging gastusin. Kapag hindi naging sapat ito, posible anyang magtanggal ng tao o magsara na lamang ang mga kumpanya. Naniniwala si Ortiz Luis Jr. na mas malaking porsyento ang mapeperwisyo ng panukalang taas pasahod kumpara sa mga empleyadong makikinabang nito. Na David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! At sa pagpapatuloy pa rin po ng inyo po nag-iisang tandem ngayong araw po na ito ng Martes, sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita. Pinaiimbestigahan ng rights group na karapatan sa NBI ang sinasabing pagpatay sa 5 hinihinalang rebelde sa Bilar, Bohol, Kamakailan. Kabilang dito ang abogadong si Hana J. Sisista mula sa University of the Philippines, Cebu na kinilala rin bilang miyembro ng karapatan. Iginit ni Denny Samarientos, spokesman ng Karapatan Central Visayas, na may foul play sa nangyaring engkwentro at taliwas sa sinasabi ng pulisya at militar ay buhay pa ang mga biktima nang sila ay maaresto. Una nang itinanggi ng Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines ang mga alegasyon ng massacre at torture sa operasyon at sinabing propaganda lamang ang mga nasabing pahayag. Samantala, nanindigan naman si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na lehitimo ang nangyaring engkwentro. Tandem! Sa pagkakataong ito, alamin po natin ang sitwasyon sa sektor po. Unang-una siyempre, lalo po kapag ganito po ang panahon, ang mainit ang panahon, tag-init at magtatag-init, yung epekto ng El Nino phenomenon, ang una pong naapektuhan ay sektor ng agrikultura. Correct. Tandem. At para magbigay ho ng mga karagdagang pandetalye, nasa kabilang linya po natin via Viber, si Engineer Rosendo So, ang Pangulo po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kasendong magandang umaga. Welcome muli sa DWIZ LU23, Drew Nasino at John Ibanez. Kasendong, good morning. Morning, Manong John. True, magandang umaga. Apa. Daya, Manong ang tawag sa akin. Naunahan mo ko, Kasendong, ha? Aga-aga, ha? At dahil dyan, ako na una magtatanong. After nung effect ng El Nino, may mga mga tagtuyot na sinasabi. Ikaw ba yung naniniwala at nakukonbinsi ka doon sa pahayag ng isang opisyal ng Department of Agriculture na namamataan niyang may babalik sa 44 to 46 ang presyo ng kada kilo ng bigas, Kasendong? Yeah, ang tingin natin, ang presyo ng bigas, no, yung
well mill rice. Nabanggit naman natin yan a month ago na bababa yan Alright. sa 48, no, ang retail price, and yung regular meal bababa ng mga 45 to 44 pesos. So may chansang ganun ang mangyayari dahil yung farm gate nabanggit din natin buwababa, no, from 26 ngayon nasa 24.50. Inaasahan natin by third week of March bababa ng 23 pesos. Pagka bumaba ng 23 pesos yung farm gate price, bababa yung ano natin, Alright. yung well-made rice tsaka regular meat rice. Good news po yan, yung presyo. Ang tanong ko naman, follow-up, Kasendong, with your indulgence, yung pong quality ng bigas na ibebenta sa 44 to 46, magiging maganda rin po ba? Kasi nitong huli, 50, parang hindi pa ganun kaganda. Yeah, sa tingin natin maganda yun, no, dahil yung harvest natin ngayon is dry, maganda naman yung harvest. May mga area na nabawasan, pero nakita naman natin yung area na nagtanim, lumaki, no, lumawak. Kasi yung mga dating hindi na interesado magtanim ng palay, ngayon bumalik sila, no. So yung effect ng El Nino, ang tingin natin is nakuha dun sa mga nagtanim na area. So, yung harvest natin, ang tingin naman natin is almost the same with last year or higher ng konti dahil dun sa mga area na dating hindi nagtanim na, ngayon nagtanim ng itong palay. Speaking of aside from presyo, Kasendong, bago tayo tumugon doon sa iba pang agri-products, yung supply naman ho, kamusta naman yung magiging supply ng bigas considering na meron tayong El Nino phenomenon, nararanasan natin yung epekto. Actually, yung ibang lugar nga nag-declare na ng state of calamity. Kasendong, yung supply ba masusustain natin? Yung kasi last year, 'di ba, na hit natin, nag-record breaking pala tayo na ani last year, Kasendong. Yes, oo. Ang tingin naman natin na on target naman yung dumadating na imported din, and ang local production natin tuloy-tuloy na nagpo-produce, no? Kasi so far, based on our record, nasa almost 650,000 metric tons na ang imported na pumasok, no? Sa Imported. tatlong buwan na itong this 3 months na dumating. So ito is kung continuous na dumating din yan, yung buffer stock natin walang problema. Abot ng almost 3 million metric tons ang papasok na bigas, no. Ang local naman natin, ang targeted sa tingin natin is surplus natin yung last year, in spite of El Nino, maso-surplus pa rin natin yung last year. Kasi ang harvest natin is March, April. Yung medyo critical na sinasabi ng Pag-asa is May. Okay. So, naka-harvest na yung mga magsasaka natin. Okay. Yung sa ibang crop, no, kung makikita natin yung sibuyas, mas maganda yung harvest natin this year compare last year. In spite of El Nino, kasi ang sibuyas naman hindi kailangan ng maraming tubig. So may report sa atin na yung puting sibuyas umaabot pa ng 28 tons, no? Or 28,000 kilos, no? Kaya maski bumaba yung sibuyas ng 25 na puti, may kita pa rin magsasaka. Compare last year, kasi yung puti, hina-harvest nila ng mas maaga, nasa lang sila, 12 tons. No? So, kung 12 tons, maski mas mataas ang presyo, sabihin mo, for example, yung 12 tons, no? Kung 12 tons last year,
tapos 60 pesos. 60. 720,000 yun. Pero ngayon, kung 25 pesos, nakaka 28,000 naman sila. So, 700,000 pesos din lalabas, di ba? Okay. So, ibig sabihin, dumami yung ani, maski bumaba yung presyo, hindi naman nalugi yung nagtanim ng Puting sibuyas. Speaking of sibuyas, May ano daw, binebenta na daw ko Online. yan online. Kasi actually, hindi lang yung mga sibuyas. Oo, iba pang agri-products. Iba pa. Pati yung mga pataba. Ang dami naglipa na, Kasendong. Yeah, nag-usap kami ni Commissioner last night, no? And with the CNAT group, yun ang isang babantayan natin, yung mga illegal na pumasok and yung mga hindi lang sa sibuyas, no? Pati yung bigas. Yung mga undervalue, ibig sabihin yung dumadating dapat ng presyo is $620 per metric tons. Pero dinideclare lang nila is $500 Misdeclared, per metric tons. Nabanggit natin kay Commissioner yun. For every, kung ang target ng ating Sa government customs is ito. papasok ng 3.5 million metric tons and yung diferensya ng tariff is 100 pesos. No? Ang custom, ang mawawala na collection sa custom is 6.8 billion. No? 6.8 billion. Ganun kalaki. Na in which itong 6.8 billion, dahil dun sa rice tarification, mapupunta sa rice farmers yun. No? So ang hiningi namin is itaas yung tariff ng sa tamang Ilang percent? presyo. No? Ilang percent? Oo, yung tariff price, yung import price para makolekta yung tamang tariff. No? So agreeable naman si Commissioner doon. And of course, i-monitor natin yung mga pumapasok na misdeclaration and undervalue na in which napag-usapan din yesterday. okay. Last siguro on my side, Kasendong, dinidiscourage mo ba yung mga kababayan natin na bumili via online? Sa akin, walang problema yung online. Importante is yung hindi illegal na pumasok dito yung produkto, yung nagbebenta ng sobrang mura na in which wala dun sa presyo na Kasi ang danger daw nito, baka hindi safe na i-konsumo ng tao. yes, Kasendong. yun ang binanggit natin, yung safety ng dahil sa chicken, for example, may avian flu, di ba? Baski galing US yan, ang US kasi tinatamaan ng avian flu, di ba? So ito is kung may pumasok from US, for example, tapos ito is may avian flu na sa chicken, baka Makasama. maano yan, mahawa yan. maka-epekto. And ang avian flu pwedeng makahawa sa tao, di ba? So, mahirap yun. Tsaka yung etong ASF din, kung may contaminated na pumasok and maski hindi mag-spread sa tao, yan, maka-spread sa tao, pero yung livestock natin dito, Naapektuhan. matatamaan din. And of course, yung sa sibuyas, siyempre, yung dumadating is kung illegal yan, hindi properly documented dun sa mga countries nila, baka contaminated, kawawa naman ang ating mga consumer. Okay. Naku, sige Kasendong, baka meron pa ho kayo mga karagdagan pang mga panawagan o kaya mga apela, payo ho sa atin ho mga kababayan at syempre sa atin din pong mga opisyal. Ngayon pong itong mga naglilipa na po na agri-products na ibinebenta po online. Yeah, dapat pasigurado, no, yung safety ng ating consumer, isa yan. Yun ang pinaka concern natin kasi kung bubili ka ng online, mura nga, pero ito is contaminated naman. Mas baka mapasama ka pa kung pupunta ka sa ng hospital, di ba?
kaysa bubibili ka sa legitimate na mga produkto na imported or local na ito is kilala mo yung outlet, di ba? So at least yung mga consumer tumingin naman kung ito ba is magandang source yung kinukunan. Alright. Okay. Okay. Sige po, marami pong salamat, Kasendong, sa inyo pong oras. Uulitin po muli. Magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Ingat good po. morning. God bless, sir. Good morning. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Ayan. Si Sinag President Engineer Rosendo So ang inyo pong narinig. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, magpapaabot ng tulong ang gobyerno, partikular ang Kamara sa pamilya ng 6 na sundalong nasawi sa pakikipagsagupaan sa teroristang grupong Dawla Islamiyah Maute sa Lanao del Norte noong Pebrero 18. Tugon ito ni House Speaker Martin Romualdez sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos matapos sumarap sa mga opisyal ng AFP sa Sultan Kudarat kung saan inilunsad ang bagong Pilipinas Servicio FAIR nitong linggo. Binigyang pugay naman ni Speaker Romualdez ang magigiting at matatapang na sundalo na nakipaglaban at bilang pasasalamat sa serbisyo at sakripisyo ng 6 na nasawi at 4 na nasugatan bayani. At bilang pagkilala nga sa kanilang kabayanihan ay magbibigay aniya ng cash assistance, educational at livelihood assistance sa gobyerno para sa mga pamilya at mga anak ng mga nasawi at nasugatang sundalo. Idinagdag pa ng leader ng Kamara na nagpakita ng natatanging tapang at dedikasyon ang mga kawal na nagbuwis ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang bansa laban sa teroristang grupo. Kasabay ng taus-pusong pakikiramay, tiniyak ng kongresista mula Leyte na nananatiling matatag ang pamahalaan sa pagtulong sa mga tropa at kanilang mga pamilya. Tandem! Samantala, nilinaw naman ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes na sa susunod na taon pa ipatutupad ang 10,000 pesos cash gift para sa mga senior citizen. Ayon sa kongresista, nakiusap sila sa DSWD na maaaring mapondohan muna ngayong taon ang tinatawag na unprogrammed budget. Samantala, pinag-aaralan pa niya kung tuluyan ng ibabasura ang booklet ng mga senior citizen. Paliwanag pa ni Congressman Ordanes na limitado sa 1,300 pesos kada linggo ang discount ng senior citizens at kung walang booklet, posibleng maabuso at araw-arawin ang pamimili ng mga nakatatanda. Tandem! Samantala, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kaso ng pagpaslang sa 17 anyos na si Jemboy Baltasar, didesisyon na ngayong araw ng hukuman. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Kinumpirma ngayon ng Department of Justice na maglalabas na ngayon ng desisyon ng Korte sa Navotas City kaugnay sa kaso ng pagkakapaslang sa biktimang si Gerald Jemboy Baltasar. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, alas 8 ngayong umaga itinakda ng Navotas City Regional Trial Court RTC Branch 286 ang promulgasyon ng kasong pagpaslang laban sa 6 na pulis ng Navotas na itinurong pumatay sa batang biktima. Kabilang sa mga akusado sa pagpaslang sa biktima ay sina Executive Master Sergeant Roberto Balaes Jr., Staff Sergeants Antonio Bugayong Jr., Jerry Maliban at Nico Esquilon, Corporal Edmark Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Sa record ng kaso, Agosto 2 noong nakarang taon nang mapagkamalan ng mga pulis ng Navotas ang 17 anyos na si Jemboy na kanilang pinaghanap na kanilang nabaril at napatay. Ang 6 na pulis ay tumakas, ngunit kalaunan ay sumuko rin sa CIDG Provincial Field Unit sa Lucena City, Quezon, alas 5 ng hapon noong October 2, 2023. Ito yung Patrol number 5. Ayaw pa ang kaparasyon kilometro ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem!
Samantala, hustisya para sa pinaslang na barangay captain sa Zamboanga City ipinanawagan ng isang kongresista. Ang detalye buhat kay Patrol 11 Tina Nolasco. Katarungan, hindi takot at pangamba. Ito ang apelahan ni House Deputy Minority Leader at Basilan Representative Muji Bataman sa nangyaring brutal na pamaslang sa Association of Barangay Councils President at Barangay Captain ng Barangay Seaside sa Isabela City na si Kapitan Franklin Tan at pagkasugat ng isa pang kapitan. Kasabay ito ng maring pagkondena ng kongresista sa nangyaring pinsala kay Barangay Captain Haider Hundam na nagtamo ng sugat noong Pebrero 25 matapos silang tambangan sa harap ng Puerta del Ciudad Hotel sa Nunez Extension sa Zamboanga City kasama ang isa pang kapitan. Git ni Hataman, walang puwang ang karahasan sa isang mapayapa at demokratikong lipunan at hindi mabibigyang katwiran ng paggitil ng buhay sa isang ordinaryong tao man o opisyal ng gobyerno. Nagpapakita rin anya ang nasabing insidente ng pangangailangan ng mas maigting na hakbang ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipino. Bunso nito, panawagan ng mamabata sa kinaukulan na agaran at mabusising imbestigahan ang nasabing insidente upang mapanagot ang mga nasa likod nito at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Mabatid na batay sa pinakahuling ulat, binaril ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo ang grupo ni Nathan, Hundam at Daryl Halani sa harap ng nasabing hotel habang isinugod ang tatlo sa Ciudad Medical Zamboanga Hospital, ngunit namatay si Tan habang nilalapatan ng lunas. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Balitang pangkalakalan. Balitang pangkalakalan. Sumadsad ang kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon sa BSP, umabot sa 23.28 billion pesos ang kanilang net income noong nakaraang Nobyembre. Mas mababa ito ng 74% kumpara sa naitalang 89.70 billion pesos ng kaparehong panahon noong 2022. Paliwanag ng BSP, ito'y dahil mataas ang kanilang mga gastusin. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Sumamba na sa mahigit 30,000 Ukrainian soldiers ang namatay sa 2 taong bakbakan, sa 2 taong gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, kung saan libo-libo ring sibilyan. Hindi pa humabatid kung gaano ko karami bilang ng sibilyan na nasawi, na-torture o tinorture at na-deport. Samantala, inihayag din ng Pangulo ng Ukraine na nasa 180,000 sundalo ng Russia naman, mas marami ito, ang namatay at libo-libo pa ang nasugatan. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Alright, total showbiz balita ang gusto nilang marinig, ha? Siguro pahapyawan lang natin ito. Kasi may kasabihan na tawag doon yung same birds, ano mo yun? Birds of the same feather Flock together. Kasi Kasi may nabasa ako kahapon, Tandem, di ba pinag-usapan natin yung tungkol sa IV. Nakakuha ng kakampi. Oy, sino? Si number 1 senator. Sino ang kakampi? Syempre yung kapwa niya artista. Actually, hindi lang. Ang sinasabi nung isa, katawan naman daw niya yun at wala tayong pakialam. Hindi naman ho natin pinag-uusapan yung IV lang doon. Pinag-uusapan ho natin, ginoong senador, yung lugar na pinaggawaan nung pagtuturok. At saka yung pagiging influencer nung asawa, nung number 1 senator. Nag-issue naman na ng apology. Kaya lang, bago naman Tandem, Drew, mga katandem, di ba? Bago naman sila nag-apologize, kumbaga the damage has already been done. Yes. Diba? Sabi nga nung kapwa niya senador na artista, huwag natin silang pakialaman dahil katawan nila yon. Vitamin C daw yun. Oo. Anyway,
Yun po ang ating showbiz balita. Kala nyo, ha? Kala nyo, hindi namin kaya. Kaya namin yan. Alright. At sumayin nyo po sa 90 edisyon ng inyong nag-iisang tandem. Dito lamang po yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po, ang inyong hindi mga nag-IV na tagapagbalita, Johnny At Banez. Runa Sino?